Isyu sa buwis at labis na regulasyon, mabigat na hamon sa mga kooperatiba ayon sa PCCI. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Creslin Catarong. Nagbabalang Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated sa kinakaharap na hamon ng mga kooperatiba sa bansa. Ito ay partikular sa usapin ng buwis at labis na regulasyon na anyay humahad lang sa layunin ng sektor na maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na sa mga liblib at marginalized na komunidad. Ayon sa PCCI trustee na si Lilian Silubrico, bagamat malinaw sa batas na tax-exempt ang mga kooperatiba, marami pa rin ang pinapatawan ng buwis at multa ng Bureau of Internal Revenue. Ang pangunahing dahilan, ang requirement na magsumite ng Tax Identification Number o TIN ng bawat isa sa kanilang mga kasapi. Medyo ito ay hindi ganun kadali para sa mga kooperatiba. Kasi mga kooperatiba po ay nagmula sa mga rural areas, marginalized areas, no, na kung saan hindi sila nakaka-access, no, makakuha ng TIN. And plus the fact na ang mga kooperatiba po natin ay matagal na, may 50 years old, 35 years old, 40 years old, na hindi naman po yan hinahanap noon yung atin pong TIN. Anya, kapag hindi na ibigay ang mga TIN, inuutusan ang mga kooperatiba na magbayad ng buwis, bagay na labis umanong ipinagtataka at ikinadidismaya ng mga miyembro. Giit ng opisyal, ramdam ng mga kasapi ang epekto nito dahil alam ng lahat na hindi dapat binubuwisan ang kooperatiba. Kaya't ito, anya, ay isa sa kanilang isinusulong na maresolba. Lagi nating tinitingnan kung paanong pwedeng gawin. Kasi po, alam po naman natin na hindi po tayo kalaban ng gobyerno, pero tayo po ay magkatulong para sa pag-ahon. Kasi ang intention po ng co-op ay maiahon, no, ang pamumuhay, no, makatulong sa ating gobyerno upang maiahon ang pamumuhay ng mga tao. Bukod sa isyu ng buwis, sinabi rin ni Silubrico na problemado ang sektor sa labis na regulasyon o overregulation. Sa halip na makatulong sa pagpapatatag ng kooperatiba, ang dami ng hinihinging dokumento at compliance ay nagiging pabigat na. Noong araw, ang mga regulasyon ay naaabot at may saysay para sa pag-unlad ng mga miyembro. Pero ngayon, dumami ng dumami ang requirements na nakakapagpahina na anya sa halip na magpatatag. Subalit sa panahon po ngayon, sa dami po ng regulasyon, nagiging over-regulated or over-requirements na po tayo. Kaya parang hindi na siya nagiging, hindi na siya mag-aang, kundi bagkus ito ay nakakapagpahina, no? Dahil imbes na ito ay ating magawa, kaya lang may mga bagay na dahil sa regulasyon ay nalilimit po tayo sa ating mga dapat gawin. Tinuligsa rin niya ang panukalang pagbase ng voting power sa laki ng share capital, bagay na labag sa prinsipyo ng one member, one vote. Ayon kay Silubrico, ito ay malinaw na paglabag sa democratic control na isa sa mga pangunahing prinsipyo ng mga kooperatiba. Gayunman, handaan niya ang sektor at makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang maisulong ang mga reforma na tunay na makatutulong sa mga kasapi at sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SM9.